Yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako muna uli ang pagkasagayan nyo. Pero sabi nga ay, ang isang mananampalataya na nagmamahal, no? Nagtsatsaga. No, kasi kung wala kang pagmamahal, hindi ka magtsatsaga. Amen? Mahirap magtsaga kung wala nang pagmamahal. Amen. So, pwede po ba tayo tumayo? At tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po muli, Panginoon. At Lord, ibinababa ko po ang aming sarili sa iyo. Salamat po muli sa pagtitiwala mo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, alam ko, Panginoon, na ikaw yung Diyos na patuloy na nakakaalam sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya mo, Lord, sa umagang ito, binababa ko ang aking sarili sa iyo at ikaw yung mahayag at makita, Panginoon, yung pag-ibig mo, O Diyos. Yung kapangyarihan ng pag-ibig. At Lord, sa bawat nakikinig ngayon, Panginoon, sa bawat aking mga kapatid na narito ngayon, pagpalain mo ang kanilang buhay. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ikaw, Lord, yung magpala, O Diyos. At Lord, narito po ako. Gamitin mo po kong daluyan ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Na magsilbi po, Lord, lahat ng aking sasabihin na magmumula po sa inyo. Na maging isang pagpapala po, Panginoon. Para po sa ikalalakas at ikakatagumpay ng bawat isa po sa amin. Alam ko po na sa bawat mensahe tuwing linggo, Panginoon, tinuturuan mo po ang bawat isa sa amin upang patuloy na mabuhay ng matagumpay sa daigdig na ito. Salamat po, Holy Spirit, we welcome you in this place. And let the power of the Lord ay patuloy na mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Iwater na, hindi leader. Okay. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Mother's Day. Sa mama ko, Happy Mother's Day. Ito ako nakakapunta sa'yo. Tay-tay ka lang. Okay. Kamusta po ang mga nanay? Takilang nanay. O yung mga anak, binati niyo na ba ang inyong mga nanay ng Happy Mother's Day? O baka mga hindi pa ay bumabati, baka pagkakataon yung bati. Nanay, no? Kung pinag-usapan ko yung salitang nanay, iba po talaga yan. Dahil hindi biro ang panganak. No? Naglilihi pa lang, hirap na. Lalo na nung iluwal na. Okay. Yun nga po, isang gabi po, ako po'y nagpe-pray. At bigla akong chinat ni Pastor. Sa akin pag-pray, chinatawa ni Pastor, sabi niya, pwede ka ba? Sabi ko, opo. Kasi naniniwala ako na ang isang taong nananalig sa Lord dapat laging ready. Amen? Kasi hindi naman po ako tatayo dito sa sarili ko. Ang Diyos yung tatayo para sa akin. Amen? Ginagamit lang po ang instrumento. Kasi kung ako lang yung magsasalita para sa inyo, uwi na kayo lang. Kasi wala namang pong power yung aking salita. Pero yung power na salita mula sa Diyos ay mayroon pong kapangyarihan. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay pag-ibig. At yun po yung ating pag-aaralan sa umaga ito. The power of love. Yeah. Gaano nga po ba kahalaga sa inyo yung pag-ibig? No? Napakasarap ng pag-usapan ang salitang pag-ibig. Although hindi po ngayon February 14. No? Sabihin nyo ba pag-ibig Hindi naman February 14. Hindi lang naman po February 14 yung pag-ibig. Sa Panginoon po, kaya sabi, di ba? Sa iba, pag Christmas lang daw yung pag-ibig. Di ba? Magpatawad ka na kasi Christmas. Pero ang totoo, sa ating Kristiyano, bawat oras, bawat minuto, dapat mayroong kang pag-ibig. Amen? Kasi bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo umiibig. Hindi tayo umiibig dahil sa sarili lang natin. Naniniwala ako na may pag-ibig ka
dahil sa Panginoon. Alam na po natin, basahin na po muna natin yung teksto. Sabi po, alam na po natin ito, yung sinasabi nila, the heart of the Bible. Sige, sino po nakakalam yung heart ng Bible? Heart ng Bible, nakakalam? John 3:16. Ayan po yung pinaka-puso ng Bible. Now, ano po nakalagay sa John 3:16? Alam na po yan, no? Sige nga po, kung sa ulo natin, sabay-sabay nga po yung nakakasa ulo. Pwede ko po bang marinig? John 3:16? O sige po, saan po tayo magsimula? Sa English o sa Tagalog? Sa English na lang po muna, sa English. Sa English. 1, 2, 3. O sa Tagalog po, pwede po bang pakilaksan ng konti? Parang ibis. Pakilaksan po sa Tagalog. Amen. Wala na iba. Okay, sa English po na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not be perished but have everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino may sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa inyo po bang palagay, ano po ba ang nagagawa ng pag-ibig? Sino po dito ang mga nagmamahal? Taas ang kamay. Okay. Sa pag-ibig, dumadating ang kabiguan. Amen? Sino na po ang mga nabigo? Taas ang kamay. Walang tumas, walang nabigo. Praise God. So yung pag-ibig, no? Pag pinag-aralan natin kasi, no, sabi ng Bible, for God so loved the world. Although lagi na natin itong naririnig o matagal na to, sabi nga ng iba, pag ito yung pinag-aaralan, parang ang babaw mo naman magturo. Pero kung tutusin po, yan dyan 360 na yan, sobrang lalim po niyan. Kasi bakit? Dahil dyan, kaya ka naligtas. Amen? Dahil dyan, kaya ka ngayon narito at sumasamba sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, wala pong Divine Will Church Ministries. Amen po? Wala pong mga churches ngayon. Kaya po, napakahalaga po niyang verses na yan. Hindi po biro yung verses na yan. Dahil dyan, ibinago ang Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin, para maligtas tayo. Dahil yan sa pag-ibig. Kaya nga po, ang pag-ibig ay may kapangyarihan. Amen. Napakalaki po ng kapangyarihan ng pag-ibig. So bakit ba kailangan ng isang tao ang pag-ibig? No? Bakit ba kailangan ng isang tao ang pag-ibig? Kasi kung wala kang pag-ibig, hindi ka matututong magpatawad. Amen. Naniniwala ba kayo? Hindi mo kaya magpatawad kung wala kang pag-ibig. Kasi puro galit ang nasa puso mo. At yung galit na yan, yan yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagpapatawad. Amen? Pero pag pumasok yung pag-ibig sa puso mo, makukuha mo magpatawad. Amen? Dahil alam natin, nasa Bible po, na kapag ikaw ay hindi nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? Nasa Bible po ba yan? Sa Matthew 6, mababasa po natin yan. Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, magpatawad ka. At hindi mo magagawa ang magpatawad kung wala ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Pag sinag-usapan po yung salitang power, no? Yung sinasabi nga, kilikili power. Totoo ba yun? May power mo talaga ang kilikili? Sabi nila anong power mo? Kilikili power, no? Pag gumanon, patay lahat, no? Kasi yung amoy daw pala, yung pala, kaya kilikili power. Pag pinag-usapan po natin yung salitang power, andyan po yung tinatawag na makikita mo yung may authority talaga yung power. Kasi, no, kung sino ba yung mga nakakapanood ng mga may kapangyarihan sa, yung sa TV? Di ba yung may mga power, yung mga Dragon Ball, di ba? Pag ginanong ka, di ba? Paano ka? O yung break ka, di ba? Si Superman, no?
May power siyang lumipad. Si Darna. Sino pa? Maraming may power. Pero, iba yung power ng pag-ibig. No? Hindi lang siya nagliligtas, kundi bumabago ng buhay. Amen. Which is, ang pag-ibig na tinutukoy ko ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. No? Kasi kapag wala kang pag-ibig, maniwala kayo sa asindi, wala kang kwentang tao. Walang kwentang tao ang isang tao kung wala siyang pag-ibig. No? Sa madaling salita, kung wala kang Panginoong Hesus sa iyong puso, you are nothing. Di ba? Kaya nga tinawag ng Christian, di ba? I am nothing without Christ. So, ibig sabihin, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus sa puso mo, wala ka. You are nothing. Amen? So, natatawa po ako sa mga tingin nyo sa akin. Ano po ba meron sa mukha ko? Joke lang. Parang seryoso po tayo, no? Mainit kasi yung panahon, ano? Kahit po ako init na init eh. Sakit lang po ha, bumubuwas lang po ako ng tubig. Okay. Okay po. Pag-ibig. Tuloy po tayo, no? Basahin po natin yung, ano po ba yung nagagawa ng pag-ibig? No? Kung mapapansin natin, basahin po natin sa 1 Peter 4:8. Ano po ba yung nagagawa ng pag-ibig? Sino po ang nakita na? Basahin po natin, no? 1 Peter 4:8. First Peter 4:8. Sabi po dito, sabi ko po 1 Peter 4:8, sabi po dito, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sin. Sa ibang salin po yan, yung mga sinasabing, love cover the multitude of sin. Ibig sabihin, ang nagagawa ng pag-ibig ay nagtatakip sa lahat ng kasalanan. Oh, yun ba? Ito, yun. Yan, thank you. Kaya sabi ito, above all, give your love for one another. Yan. At full strength. Ang ganda dito, ito, maganda po itong version na to. Sabi dito, above all. Ibig sabihin, sa lahat ng kataasan, no? O kaya pinakamataas na pumantayan yan eh. Keep your love for one another at full strength. Matindi, no? Yung daw love natin sa isa-isa with full strength, no? With power. Since love cover a multitude of sins. Bilang mga Kristiyano, napakahalaga po na ang mga Kristiyano ay nagmamahalan at hindi nagbabakayan. Amen. Bakit po mahalaga? Kasi kapag ang Kristiyano ay nag-aaway-away, ano po ang magiging tendency nito? Hindi na po tayo matatawag na beloved of Christ yan. Kasi nga, yung source ng ating buhay ay ang pag-ibig, ang Panginoon. No? Pero, hindi maiiwasan. Amen? Talagang kahit sa churches, hindi naiiwasan na mayroong pag-aalitan o pagtatalo. Kasi bakit? Kasi mayroong kanya-kanyang mindset o may kanya-kanyang weaknesses. No? Na minsan, may tinatawag na misunderstanding. No? Yung alam niyo yung misunderstanding na, halimbawa si Ate Nida. Ate Nida, di ba? Kapag sumulat ako ng letter M dito, anong letra sa'yo? Sa akin letter M, anong letra sa'yo? W.
Pag init mo sa kanya, letter M. Anong tigigit mo sa'yo? W. Kasi bakit? Yun yung nakikita niya. Tama? Pero tama naman, di ba? So minsan, ganun din po sa bawat tao. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding dahil kung ano yung nakikita niya, nakatwira niya yung tama, yun yung kanyang igigit. Pero pag tinignan mo sa both side, mayroong tama, parehas tama, di ba? So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun, intindihin mo siya, intindihin mo rin to. Dahil parehas mayroong side, tama? So ang ibig sabihin, ang pag-ibig, kaya ang Lord hindi siya hindi siya bias eh. No? So sa election natin, sa election, kung papasinin mo, may Lenny, may Pacquiao, may BBM, no? Kanya-kanyang pero ang totoo, no? Na-discover ko lang, yung iba dyan, eto lang talaga. Ito lang talaga yung mahalaga. No? Yung pera. No? Sama mo sa ganon. Hindi naman sasama ang tao pag walang ganda eh. Huwag papagod dyan sa ganon. Kung kay Willie nga di ba? Nabibigay eh. Hindi siya pumunta roon nang wala So, pagkakaisa, maganda yung kay BBM kasi unity, no? Pagkakaisa. Mahalaga po ba ang pagkakaisa? Sinabi po dyan, love one another. Kasi pinag-uusapan nga po natin ay pag-ibig eh. Pero, kung wala kang pag-ibig, hindi mo kaya makiisa. No? Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ate, chapter 13 verse 4. Okay, pag-aaralan po natin, pag-ibig, ano ba yung, paano mo malalaman na isang tao, ano ba yung source ng pag-ibig? Ako ano ba yung, paano mo malalaman na mayroon ka ng pag-ibig? Ano ba yung sinasabi dito? Sabi dito, number 1. Ano ba ang pag-ibig? Sabi number 1, love is patience. No? Love is patience. Love is kind. Love does not envy. Is not boastful. Is not conceited. Pasunod po. Ate, pasunod po na. Verse 5. Yan. Yan. Sabi niya, does not act improperly, is not selfish, is not provoked, does not keep a record of wrong. Next. Sige po, hanggang 8 po ata. Yan. Ito pa finds no joy in unrighteousness. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa sa gawang mali. But rejoices in the truth. Kundi natutuwa siya po doon sa katotohanan. Bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Love never ends. But as for prophecies, they will come to an end. As for language, they will cease. As for knowledge, it will come to end. Okay. Kung iisa-isay po natin, sabi doon, ang pag-ibig daw ay matiyaga. Yan. Di ba? Halimbawa sa mag-asawa, kung pasama yung asawa, pagtitiisan mo, di ba? Pag may pag-ibig ka, bakit naghihiwalay? Kasi wala ng love. Hindi na kaya magtiis. No? Kaya ka nagtitiis sa asawa mo dahil mahal mo siya. Hindi ka magtitiis kung di mo na siya mahal. Di ba? Tama mo ba? Ang nanay, Father's Day, kahit black sheep pa yung anak mo, pagtitiisan mo yan, tama?
Bisan nga yung black sheep, pinag-iingitan pa po yan ng mga mababait. Naalala niyo yung Bible? Na 2 anak, yung isang bunso, pasaway, yung isa, mabait, naingkit, di ba? Kasi bakit? Ipinakikita po kasi yung pag-ibig. Yung po yung nagagawa ng pag-ibig. No? Kaya nga love is patience. No? Yan po ay bunga din po, pag binasa po natin yung Galatians, nandun din po, fruit of the Holy Spirit din yan. No? Nasa fruit of the Holy Spirit yan. Sabi nga ng Bible matatapos daw yung lahat ng bagay, pero yung pag-ibig hindi mananatili yan, di ba? Kasi po, mahalaga po talaga yung pag-ibig. Alam mo, ang isang tao walang pag-ibig, kahit anong maganda sabihin mo, pangit pa rin. Tama mali? Kahit anong encourage mo dyan. Di ba? Di ba, pinagsasabihin mo, anak, mag-aral kang mabuti. Para sa iyo yan, huwag ka munang mag-boyfriend. Pero yung anak matigas ang ulo ng boyfriend, hindi ako mahal ng mama ko. Dahil hindi niya maintindihan mo, may nararamdaman ko. Nagmamahal lang ako. Nagmahal din naman siya. No? Ano nangyayari doon sa mga batang pasaway? Yung hindi nakikinig sa magulang, nag-boyfriend. Tapos sumama sa boyfriend. Tapos ilang buwan, juntis. Ano na juntis? Ano na? Diba yung, nakita niyo ba yung nanay? Gano'ng katindi, no? Mother's Day po ngayon. Gano'ng katindi ang nanay? Tinatakbil ba pag lumabalik yung anak? Hindi, ano? Ano nangyari? Okay lang yung anak. Lalaman tayo. Kaya ayaw ko, meron po kasi mga magulang na hindi ko malaman kung mahal ba nila yung anak nila yung binubugaw. Di ba? Meron ba nun eh? Para hindi mo masasabi na mahal ba nila yung anak nila, yung binubugaw nila yung anak nila. Para lang sa pera. So, okay. Love is patience. So, kaya po ngayong araw na to, pagtitiisan niyo ako. Dahil wala si Pastor. So, ako muna yung pagtitiisan. Amen. Love is patience. Napaganda. Love is kind. So, mga kapatid, sige ba, tapusin ko na? Napakalaga po ng pag-ibig. Paano po ba natin magagawa na talagang magkaroon po ng talagang tinatawag na divine will o divine love? Kasi kung alam ko pag yung salitang divine is malalim, di ba? Divine, di ba? Malalim. Kaya ganda na tayo nila malalim. No? Divine will. Yung malalim na kalooban ng Diyos. Yung pag-ibig, kanina may napatotoo, no? Sabi niya, ano yung patotoo niya? Nasakit yung kanya dyan. Akala niya hindi siya makakapag-church. Naniniwala ba kayo? Pag yung isang tao nagmamahal, walang nagiging hadlang? Totoo ulit. Hindi, kasi ito sa lalaki. Di ba pag sobrang mahal niya yung babae, kahit gano'ng kalayo yan, pupuntahan niya? No? Yung isang taong may pag-ibig, kaya napaka-power talaga ng love eh. Kasi yung isang taong nagmamahal, walang dahilan, walang excuses. So ang tanong, paano ko lagay excuses? Nagmamahal kaya? Brother, sobra ka naman. Eh, paano kung kadahilan, ka-reason naman? Okay lang mag-reason. Pero papasok pa rin doon yung salitang love. Naniniwala ko, di ba ang magulang, sa sobrang pagmamahal sa anak, kahit walang pera, gagawa ng parang magkaroon ka ng tuition fee. Tama? At, di ba? Kasi gusto niyo magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak niya. Di ba? Mahirap ang buhay, pero ibabangon niya yan. Gagawa niya ng paraan. Kaya totoo po yung salitang kasabihan, kapag gusto may paraan, pag ayaw mo may dahilan ka. Kasi ayaw mo eh. Di ba? So ibig sabihin lang, kung may pag-ibig ka sa Diyos,
anuman ang mangyari sa'yo, hindi ka aalis sa Diyos. Hindi mo ipagpapalit ang Diyos dahil naniniwala ka, nasa Diyos ang buhay, nasa Diyos ang kaligtasan, wala sa anumang bagay sa daigdig na ito. Amen. Di po ako galit. Last na talaga yung boses ko. Power. Power. So yun po, di ba po? Tama po ba ako? Di ba? So, kung may pagmamahal ka, ngayon, ang tanong doon, paano ba natin, ang tawag dito, paano ba natin siya may exercise, no? May exercise yung pag-ibig. Di ba yung muscle, kaya siya na-exercise sa pamagitan ng gym. Sino mga nag-gym dito? Sir, nakapag-gym ka na ba? Gano'ng kahirap, sir? Di ba mahirap sa umpisa, no? Kasi nag-gym din po ako. Mahirap sa umpisa, mag-gym. Pero, sa umpisa lang. Pag nasanay ka na, magaan na siya. Tapos, ano pa nangyayari? Gumaganda yung hubog ng katawan mo, no? Nagkakamasil ka. So, ganun din po sa pag-ibig. Kung gusto natin maging powerful yung ating pag-ibig sa Panginoon, kasi naniniwala ko na kapag powerful ang pag-ibig mo, kahit yung tao hindi ka tanggap-tanggap, tatanggapin mo. Amen? Kasi powerful yung pag-ibig. Di ba? Naniniwala po ako doon. Pero pagka hindi powerful ang pag-ibig mo, ang tatanggapin mo lang yung katanggap-tanggap. Pero ang Diyos hindi po ganun. No? Mas tinatanggap niya pa nga yung pasawali. Yung mga makasalanan, di ba? Sabi niya, naparito ako. Kasi di ba yung mga pariseo, ganun, di ba? O bakit nakikisala sa mga kasalanan? Wala kasing love eh. No? Hindi maintindihan ng mga eskrib at pariseo na naparito ang Diyos, tala ay pag-ibig. Amen? Hindi kung ano man. No? Lahat po tayo dito, kahit po ako, nung pinag-aaralan ko, nung binigay ko sa akin ng Lord, ako lang ko. Kasi talagang, minsan ang hirap pagmahal, di ba? Ang hirap pagmahal, lalo na kung sakit sa ulo. No? Kung pasaway. No? Parang ang hirap explainin ng taong to. Di ba? Na talagang sasakit ang ulo mo. Sinabi lang ganito, walang disiplina sa sarili, di ba? Ako nga po, yun nga, nasabihan ako ni Pastor, maaga yung punta kasi nga nung last mo, mga nalilate din ako. So, nahihiya po ako nun sa Lord. Kasi totoo naman po talaga, pag nagmamahal ka sa Lord, hindi ka magpapalit. Amen? Kasi nagmamahal ka sa pera, ang aga eh. Diba? Pag si Willie, hapon pa lang, nandun na eh. Pero umaga pa iso eh. Diba? Kasi nagmamahal eh. Saan ka nagmamahal kay Willie pa talaga? Sa pera. Hindi, sa pera. Kung wala naman yung pinamibigay si Willie doon, di sila pupunta eh, diba? Pero umaintindihan ng mga tao na sa church, more than money. Amen? Naniniwala kayo? Parang hindi. Sumigaw nga ako ng malakas na amen kung naniniwala kayo na sa Panginoon is more than money. Amen. Mahina? Amen. Mahina pa rin? Amen. Hindi, totoo po yan. Kasi ito po kasi yung real talk eh. Yung pag-ibig sa salapi, sabi sa Bible ay ugat ng kasamaan. Bakit nasabi ugat ng kasamaan? Kasi marami pong nagagawa ang pera. No? At kapag may pera ka, nakita nyo naman yung kwento sa itik, di ba? Nung dumami ang pera, puro pera na lang. Pero nagtatights naman. Yun, maganda, no? Nagtatights. Kaya lang hindi eh. No? Ang kailangan ng Diyos ikaw at hindi lang yung pera mo. Tama? Hindi naman kailangan ng Diyos yung pera, di ba? Ang kailangan ng pera, yung church. Kaya tayo pinagtatay sa offering. Tama? Kasi bakit? Tumutulong tayo eh. At naniniwala naman ako, kapag nagtatay sa offering ka, i-bless ka ng Diyos. Wala pong pinaghirap ang Diyos yung nagtatapat sa tithes and offering, tandaan niya. Kasi yung iba, hindi maintindihan eh. May kausap nga ako, sabi niya, dating-daan siya. Wala na daw yung tithes, wala na daw yung ikapo na yun, yung sa Malakias, chapter 3, verse 10. Ang sinabi na daw yung sa 1 Corinthians, yung magbigay ka ng buong kaya mo lang, di ba? Di ba? Pero,
maintindihan na nandun pa rin po yung ikapo. Kasi hindi pwedeng alisin yun eh. Pero ang sinasabi lang Lord, ibigay mo yung bukal sa loob mo. Kasi mahirap ako naniniwala, hindi mo kayang magbigay nang wala kang pag-ibig. Amen? Kasi bakit? Nangihinayang ka. Di ba? Nangihinayang ka, pero pag may pag-ibig ka sa Diyos, iisipin mo, Panginoon, itong aking tithes na to, ibibigay ko sa simbahan dahil mahal kita. No? Sa iba kasi ang mindset kasi, uy, yung mayaman yan, yung pastor. Hindi po totoo yun. Diba? Kaya ayaw magbigay. Tsaka pinaghirapan ko to. Hindi mo alam. Pag inalisan ka ng lakas ng Diyos, nagkasakit ka, baliwala din yan, pera mo. Baka mapunta lang yan, hindi sa simbahan, baka sa ospital. Mas malungkot yun. No? Kasi kanina nagpapag-usapan na naniniwala ka doon sa Bible, is better to give than to receive. Amen? Kasi minsan ang tao, nakakalungkot man isipin, dahil sa kakulangan ng kanyang pag-ibig mula sa ating Panginoon, mas pinihihingi niya pa yung tumanggap, mas pinipili niya yung tumanggap kaysa magbigay. Amen? Kasi bakit? Anong katwiran niya? Kasi wala siya ibibigay. Remember, kung nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo, mga kapatid, sa Bible, yung pinalugtan ng Diyos, yung isang matanda, balo ba yun? Di ba? Wala nang pera, kung isang kusing lang, di ba? Sabi, ito ay buong ibubuhay niya na. Ibinigay, no? Talagang hiyang-hiya pa. Kasi iba, may tulog pa. Tan-tan-tan! 1,000,000! Si Don Facundo! Pa! Tapos siya, pumunta siya ron. Talagang dala-dala niya yung kasi iiya siya eh. Kasi video yung iba eh. Pero sabi ng Lord sa mga alagad, yun ang dinalugdan, di ba? Bakit? Kasi po, ang pinagbabasihan ng Diyos sa pagbibigay itong puso. Kung nagbibigay ka ba na may pag-ibig. Amen. Sa lahat ng bagay, kahit yung pagsimba mo, pag-ibig pa rin yan. Hindi ka naman magtsatsagang magsimba kung wala kang pag-ibig sa Lord. Alisin mo muna sa mindset mo yung blessing. Kasi second na yun eh. Pag sinabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So magsimba ka. Pag nagsimba ka, huwag mo isipin yung blessing. Kasi pag nagsimba ka, na-bless ka na agad. Amen? Kasi bakit? Bawat ginagawa natin ay nakalista sa langit. Ano ba ginawa mo ng linggo na yun? Halimbawa, si Ate Nita, malakas ang tinda pag linggo. Kung nagtitinda siya doon. Pagpalit ka sa langit, ano ginawa mo? Nagtitinda ako pag linggo. Sige, doon ka na lang. Doon ka dito sa langit. Kasi naniniwala tayo, ang church, sa langit to, di ba? Gawain langit to, tama? So kung gusto mong pumunta ng langit, ang lagi mong gagawin, gawain langit. Di ba? No? Pero andyan kasi yung enemy. No? Kaya nga po napakahalaga yung pag-ibig. Sabi ko nga po, paano po ba natin i-exercise? Unang-unang gawin mo, manalangin ka. Cellphone, naloloba, tama? Anong unang ginagawa nyo na iisip nyo gawin kapag naloba cellphone nyo? Charge. Bakit kailangan i-charge? Magagamit mo ba siya pag lobat? Pagka na medyo sinabi niya na low battery low, nangangamba ka na ba? No? Halimbawa, kung nasa biyahe ka, no? Naku, hindi na ako makakaramay! Malulubat. Ganun din po yan. Sa ating po, sa ating po paglilingkod sa Lord, kailangan natin mag-charge. Sino ba yung source ng love? Si Jesus Christ. Ang source ng love si Jesus Christ, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kumare mo. Na pag may problema ka, doon ka hihingi ng saklolo. O doon ka magpapa-comfort. Kasi minsan ka ng tao, di ba? Pagka nalulungkot. Sino po dito pag nalulungkot ka, ang naiisip mo, Lord? Kasi ang tao, pag nalulungkot, minsan, hindi si Lord ang naiisip eh. Di ba? Ano ba yung mga kinakalungkot? Halimbawa, problemado sa pera. Parang pag nakita ko yung, ayan naman tayo, di ba? Pag nakita ko lang talaga siya.
solve na itong problema ko. Tapos nakita, dumaan na, Oy, tumating, dumaan ka. Praise God, hallelujah. Sagot ka sa aking panalangin, kahit di naman nagdasal, no? Hindi siya nagdasal. Ang sinabi, ayaw ko, dasal ba tawag ko nasa, nakita ko lang siya, no? Nagdasal ba yung gano'n? Nakita Sabi ko, nagdasal nga yun. So, napakahirap po talaga. Napakahirap kapag wala kang pag-ibig. Ibig sabihin na, ulitin ko, napakahirap nang wala kang Kristo sa puso. Kailangan mo siya. Exercise. Paano? Number 1, pray. Sino po ba talaga nagpe-pray? Pag hindi ka nagpe-pray, huwag mo masahang ipag-ibig ka. O magkakaroon ka ng pag-ibig. Kasi hindi ka humihingi doon sa source ng pag-ibig. Pag wala kang pag-ibig, humingi ka. Di ba sabi ng Lord, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Umanap at makakasumpong. Oh. Yung tatlong naisipin niya Sabi, pag may problema ka, huwag kang kakatok sa kapitbahay. Sa Diyos ka kumatok. Hindi naman Lord, katok yung puso ng Diyos. Lord, wala na kaming bigas. Lord, wala na kaming ulam. Paano ba ito, Lord? Lord! Hindi nga, totoo yan. Dahil ako, experience ko pumunta ako sa Perot, di ba? Nakuwento ko naman sa inyo nung last na-preach ako. Sabi ko, Lord, wala na akong panggas. Kasi binigyan akong motor, binag-pray ko lang din. Nag-uwi sa si Lemuel, maalala niyo. Sabi ko, nag-pray ako. Kasi, experience ko, totoo. Yeah? Ang hirap na po totoo, hindi totoo, di ba? Peke. Pero totoo po, nag-pray ako, lumod ako, Lord, kailangan ko ng panggas. Wala na po akong panggas. Sinagot pa ako ng Diyos? Nagliligpit ako, wala pa yung panggas Lord, wala Wala. Hindi ko iniisip ko sa magagalit. Basta na-pray na ako. Kaya sabi ng Lord, parang maging bata ka Kasi ang bata, pag humingi sa magulang, di ba? Iniisip niya, tutungulin siya, di ba? O humingi ng dede, di ba? Nag-pray ako. Tumugon ng Diyos More than pa kasi hiningi ko. No? Kaya pag natutunan mo yan, natutunan mo lang yan, maniwala ka sa akin, 100%, lagi itong masaya. No? Ako, nag-failed ako. Pero laging, alam mo, pag yun nga nakakatuwa no, kapag inaano ka ng Lord, ikaw unang tinuturuan na napakahalaga na yung lahat talaga na kailangan mo, sa Diyos mo lang naman matatagpuan. Oo, secondary, gamitin ng tao. Diba? Kaso minsan, kapag sa tao ka lumapit, minsan magkakaproblema pa Alam niyo kung bakit? Kasi kapag hindi ka na pagbigyan, kasama loob mo. Kristiano ka ba naman, babe? Hindi na ako magsisipat dyan. Walang kwentang mga divine business. Wala akong pera, nangihiram ako, ito ako pinahiram. Sinisip pa. Hindi. Sa Lord ko humingi. At ano yung niwala ko, bubuksan yung kapatiran. Pwede yan kahit sa panaginip, tama? Kasi yun sabi niya, bumalik siya, pinibibigay ng Lord Kung di ko naman kilala yun. Kaya kung yung kilala ko lang, yun ako lang sa kanila Binigyan ako hindi ko kilala, bumalik Uwi na yun bumalik pa, wala na tao sa simbahan nun. Taga ko, naglilipit ng keyboard. Binigay niya. Inabot sa akin, 500. O magkano lang gas noon? Sa ayos, 20 pesos na hinihingi ko Di ba? Mura pa naman So, mga kapatid, ulitin ko. Prayer. Kung kailangan mo ng love, yung power ng love ay prayer. Mag-pray ka sa Panginoon, humingi ka sa Panginoon. Kung wala kang pag-ibig o nagkukulang ka na sa pag-ibig sa Panginoon, ipag-pray mo, Lord. Ano sabi ng Lord? Ayaw niya po nung maligamgam. Tama? Sa Revelation 2:4, basahin niyo, di ba? Pag maligamgam ka, ano sasabihin? Sabi ng Lord, susunga ka, di ba? Balikan mo daw yung first love mo. Amen? Sino na dito nakakaroon ng first love? Pag first love, iba no? Sino sir, ikaw naka-experience na ba ng first love? Iba yung first love, di ba? Iba yung apoy, no? No? Di ba? Sa mag-boyfriend, tapos mapag-asawa na.
Pak! Nawawala na yung love. So, mga kapatid, gusto niyo ba tapusin? Pag-ibig. May natututunan po ba kayo? Para yung iba, inaantok mo. Okay po, malapit na ba ako matapos? Mga 30 minutes na lang. Hindi, tatay sumula. Nasa 11:20 pa lang naman. Dagdagan ko pa po ng konti. Pero baka gusto niyo na tapusin ko, sabihin niyo lang po, magsalita lang ng amen. Tatapusin na natin. Sige po, gusto niyo matapusin ko lahat? Amen. Wala ka amen na. Okay po. Pangalawa po, para maintindihan mo yung, diba una po sabi ko, yung una po ay manalangin ka. At pangalawa po, papasok po ulit, magbasa ka ng Biblia. Amen? Kasi bakit? Doon mo makikita eh. Although napaka-komplikado na Bible, kapag binasa mo ang Genesis to Revelation, kasi meron dyan yung, pag sinampal ka, ibigay mo pa yun sa kabila. Ay pag hindi ka marunong umintindi, pag sinampal ka lang nanay mo, ito pa isa! Ano? Sabihin sa'yo ng nanay mo, bait naman ang anak ko. No? Diba? No? Pag sampal, sakit nun. Diba? So, malalaman mo sa isang tao na puno ng pag-ibig pag ang lumalabas sa bibig niya ay puro pag-ibig. Tama? At mangyayari lang yan kapag ikaw ay palaging nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, dalawa lang yan. Paniwala kayo sa akin. Doon yung pagka-church eh. No, yung bigising ka, bakit si Jesus Christ? Bakit siya nagtagumpay? Pero nagalit siya, di ba? Nagalit si Lord, pero sabi nga, pag nagalit ka, huwag lang magkakasala. Di ba? Yung pinapon niyo yung mga di ba? Kasi yung tindahan sa templo. Pero mapasin niyo, paano po ba nagtagumpay si Jesus Christ? Sa lang po lang ang ginagawa niya lagi. Pag binasa mo yung Bible, pupunta po sa ilang. Yung dako na pag-isa lang siya, tapos iniwan yung mga nagpe-pray siya, di ba? Nagpe-pray. Ganun lang po gagawin natin. Malapit na po ako magtapos. Mga 20 minutes na lang. Ganun lang po yung gagawin natin mga kapatid. Kung kailangan mo ng talagang pag-ibig. No? Napakahirap mabuhay sa daigdig na ito. Lalo na nasa punuan ng kaguluhan, no? Ngayon, mag-eleksyon. No? Tayo po iboboto. No? Nasa puso niyo po kung sino yung iboboto niyo. Pero para po sa akin, wala naman po sa pinaka-leader yan eh. Kasi kung may magandang leader, kung hindi ka lang sumusunod, baliwala. Tama? Kahit may magaling na leader, kasi minsan ang tao, sinisisi sa leader. Hindi eh. Kasi sarili mo yan. Sarili mo yan. Ikaw yung magpapasya. Tama? Kasi si Lord ganun din eh. Kahit gaano kagaling ni Lord, kung ayaw mo sumunod sa kanya, may magagawa pa siya? Yeah? Wala eh. Kaya nga, tayo ang magpapasya sa ating buhay. Ulitin ko, yung last na naalala ko, nang ako'y nag-preach ko nung about sa choices, di ba? Life is a matter of choices. Ikaw yung pipili ng buhay mo. No? Ikaw yung pipili. O well, ang tanong, kung gusto mo ng power of love, pipiliin mo yung source ng love. Hindi yung source ng money. Kasi kung anong kailangan mo, money, source ng money, di ba?
Love kailangan mo. Anong kailangan mo? The source of love. Saan mo makukuha yun? Hindi mo makukuha yun sa tao. Saan mo makukuha yung tunay na pag-ibig? Sa Diyos. Dahil ang sabi sa Bible, sa 2 Timothy, binigyan tayo ng espiritu ng pag-ibig at hindi espiritu ng pagkatakot. Amen? Pag-ibig. No? Uulit-ulitin ko mga kapatid, pag-ibig. Kaya po, napakahalaga na pairalin natin sa ating buhay yung pag-ibig. Pero yung pag-ibig po, hindi po siya nagtotolerate, ha? Hindi po nagtotolerate ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, basta alam mo kung ano ang tama, yun. Amen? Hindi pa pwedeng, halimbawa, yung anak mo, gusto ng baril. Bili mo ako nakakita sa pulis, no, ma, gusto ko rin ng baril. Siyempre, alam mo, hindi naman pwede para sa kanya yun. Siyempre, hindi yung kung mahal mo yan ako, ibibili mo, tama? Kahit yung sa mga gadgets, di ba? Pagka nagpunta sa mall, sino na po naka-experience? Ate Jody, naka-experience na ba yung anak mo, nagpunta kayo sa mall, may pinabili siya? Tapos hindi mo bili, nagwala? Yung ganun bata, no? Nagwala kasi hindi na ibili ng magulang yung gusto. Gusto ko yung nagwala na sa ano. Wala tayong pera, anak. So yun po. 10 minutes na lang. Pinaiksi ko yun, ha? Pero 5 minutes na talaga yun. Malapit na po tayo matapos. 5 minutes na lang. Okay. Reading ko lang po. Read the Bible. Pray. Yun po yung dalawang kailangan natin. Saan? Para po sa pag-ibig. No? Kasi, ang salita ng Diyos ay napaka-effective sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? O sa buhay ng isang tao. Bakit ko nasabing napakahalaga ng salita ng Diyos? Kasi maraming salita kapag naririnig ng tao, doon kasi namomotivate kung siya ay magiging strong o siya ay manghihina. Tama? Diba? At tulad dyan, sa news, nakakarinig kayo ng COVID, diba? COVID, diba? Sino nung time na nakakarinig tayo ng COVID, ano yung pumapasok sa atin? Diba natatakot tayo? Maraming tao natatakot. Diba? Takot lumabas kasi bakit? Takot baka mahawa, takot baka mamatay ng maaga. Diba po? Pero ang totoo, kapag nasa sa iyo ang Panginoon, hindi ko naman sinasabi hindi susunod sa protocol, pero pag nasa iyo ang Panginoon, hindi mo kailangan matakot. Amen? Kasi bakit? Kung mamamatay ka man sa langit Bisa ng tao takot mamatay ng maaga. Kasi gusto niya pa mabuhay sa daigdig, masaya. Pero ang totoo, kung malalaman mo yung katotohanan, mas masarap mabuhay sa langit kaysa sa mundo. Amen? Mas masarap mabuhay sa langit kaysa sa mundo. Diba? Kasi dito, kahit anong gawin natin, mayaman ka, kaya mahirap ka, mayroong pong pain. Tama? May pain. May pain, may problema. Kala niyo ba, pag mayaman, walang problema? May problema yan. Kaya yung mga mayaman, kailangan nila si Kristo. Kahit marami silang pera, kulang at kulang pa rin. Kaya kami nagpapakamatay, di ba? Di ba? Yung nanalo sa Miss Universe ba yun? Nagpamatay, yung tumod sa building. Kasi bakit? Wala yung Kristo sa kanyang puso. May mga bumulong sa kanyang enemy, na-depress siya. Tumalon sa building, patay. Kasi iniisip niya, yun na yung solusyon. Pero ang totoo, hindi po yun. No? Kaya yung po may mga problema, pag iniisip nyo magpakamatay, huwag kayo magpapakamatay. Hindi po natatapos ang buhay. May solusyon po sa bawat problema. Ang kailangan mo lang si Kristo. Kung gusto mo mabuhay ng matiwasay, mabuhay ka kay Kristo. Amen? Mabuhay ka kay Kristo. Kasi bakit? Si Kristo lang. Solve na. Tama? Ako, natutuwa ako minsan kay ate pag nagsasalita, talagang parang pastora na, no? Si Ma'am Aileen. So, mabuhay tayo para kay Kristo. No? Napakahirap po mabuhay para sa sarili. Pero pag nabuhay ka para sa sarili mo at hindi si Kristo, laging kontrapelya. Kung ano yung gusto mo, yun ang susundin mo, at yung sa Panginoon,
Ine-neglect mo, maniwala ka sa akin, hindi magiging masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Totoo po yung kanta na yun. Yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Paano ba nagiging masaya? Simple lang. Ipamuhay mo si Kristo. Kung hindi mo ipamuhay si Kristo, hindi ka magiging masaya. At danas ko po yun. Ang hirap pag hindi mo ipinamumuhay si Kristo. At ang pinamumuhay mo yung sarili mo. Di ba? Yung nakikipag-battle ka, katwira mo palagi, nauunawaan ka ng Diyos. Maglalaba muna ako, Lord, may linggo pa. No? Di ba? Minsan gano'n? Pastor, itambak ang labahin. Baka kung po hindi mo na makapagsimba. Sino ko'y maglalaba? May isang linggo pa naman. Oo, sige, unawain ka, may isang linggo pa. Pero nalimutan mo, sa bawat linggo, iba-iba. Totoo po ba yun? Paniwala kayo sa akin, oo, maraming Sunday. Pero nakalista sa langit yan. Di ba? Good and bad. O ano ba mabuti? Ano sabi ng Bible? Pag alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Mabuti ba magsimba o mas mabuti maglaba? Magsimba! Kasi bakit? Pwede ka namang maglaba pag uwi. Ilang oras lang naman ang pagsisimba. Tama? Napakabalan na nga ng Kristiyano eh. Kung talagang susundin natin yung batas ng Diyos, yung every Sunday, talagang sa Lord di ba? Kasi isang araw para sa Diyos, 6 sa'yo, di ba? Sabi sa Bible. Pero hindi eh. Minsan 2 hours lang, minsan naiinig pa ang puwet mo. 2 hours na lang. Ang tagal ng brother na yan. Ang tagal ng pastor na yan. Nagugutom na ako. Pero kung may 1 milyon dito, halimbawa may tindi avanse, kung bibigay ko kayo, okay, 1 milyon pa. Malapit sa katotohanan yung kadyo, 1.5. Siguro kahit yung puwet mo hindi yan sinisilihan, Yolo! Oh? Talagang kahit ilang oras na yung may nagpe-perform pa, may nagsasayaw pa, hindi ka aalis. Kasi bakit? Inaantay mo yung 1.5, sayang! Sa uli yung ibibigay. Pero pag nakakalungkot sa Kristiyano, pag sa simbahan, lagi sinisilihan yung buhay. Minsan late na, gusto pa umuwi agad. Late na nga siya sa church, tapos gusto niya uuwi siya agad. Asan ang pag-ibig doon? No? Hindi na. No? Real talk lang po ako. Ang tao pag pera pinag-usapan ang bilis. Pero pag word of God, 50-50. Nag-iisip pa yan. No? Sige, brother, simba ka bukas ha. Pag-iisipan ko. Kasi baka may gagawin ako. Hindi mo sa kanya marinig, yes naman, hindi mo na kailangan sabihin yan. Automatic na yan. Tama, di ba? Sana ganun mo Kristiyano, no? Pag sinabi, brother, simba ka, oo naman, automatic na yan. Para sa Lord, di ba? Pero hindi eh. Minsan, brother, o sister, simba ka, pakipalikod ko, susunod na lang. Hindi ako makalakad. Pero paano mo sinabi, sister, bibigay ko sa gusto 2,000. Sige, naman sa katikot ko. Biglang bumalik, praise God. No? Yan ang nakakalungkot. Pero pinag-usapan natin pag-ibig. Kaya iba yung nagagawa ng pag-ibig. Kasi, bakit? Kasi pag may pag-ibig, gagawa ka ng tama. Ibig sabihin nun, maging priority mo ang magmahal. Anong sabi ng Bible? Dito ko na po tatapusin. Sa Matthew chapter 22, 36 to 40. Ano sabi sa 2 utos? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And secondly, love your neighbor as yourself. Tama? Mahalin mo daw yung Diyos ng buong puso. Hindi 50-50. Kaya kapag tinanong ka, sisimba ka, oo, 50-50 ba sasagot mo? Di ba hindi? Eh sabi ng Bible, love your God with all your heart eh. Tapos sasagot ka ng alanganin, 50-50 di ba? Pero pag sinabi mo, yes, ibig sabihin 100%, tama? Kasi mahal mo yung Diyos.
Kung makikita sa sarili mo, alihin mo yung sarili mo, kung mahal mo ba talaga ang Diyos, hindi ka magdadalawang isip pagdating para sa Diyos ang pag-uusapan. Amen? Hindi ka magdadalawang isip kasi alam mo sa sarili mo na mahal mo ng buo ang Diyos. Amen? Kasi kung hindi mo naman mahal ang Diyos, 50-50 yan. 50-50. Doon mo makikita. Pero wala naman sinabi sa Bible na mahalin mo ang Diyos ng kalahati ng kaluluwa mo, ng kalahati ng isip mo, ng kalahati ng lakas mo, at kalahati ng puso mo. Wala po sa Bible nun. Ang sabi ng Diyos, mahalin mo siya ng buo puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Bakit apat yan? Doon po kasi nandun na po kasi lahat. Yung isip mo, ibig sabihin, pag sinabi kasing buo, hindi lang paglinggo. Everyday sa buhay mo, isipin mo, Diyos. Yung lakas. Diba? Nagtatrabaho tayo. Pero, kailangan may lakas ka pa rin para sa Panginoon. Amen? Hindi pwede sabihin ko, pagod ako sa trabaho, hindi ko na kaya magsimba, nakakalungkot yun. Mag-resign ka na. Kasi kailangan mo ang Panginoon. Mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa trabaho. Amen? Opo. No? So mga kapatid, tatapusin ko na po dito sa conclusion natin. No? In my conclusion po, sabi po dito sa ating conclusion, kailangan mo ang source o ang pinagmumulan nito ay ang Panginoon. No? Kailangan mo yung pag-ibig na mula sa Diyos. Magawa mo kung ano yung tama, makapagbibigay ng tagumpay sa'yo habang ikaw ay nabubuhay. Amen? No? Kailangan mo yung pag-ibig na mula sa Diyos. Kasi, kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala po tayo. Kung wala din po yung Lord, wala din naman po tayo eh. Kasi si Lord po yung lumikha sa atin. Amen? Si Lord yung lumikha sa atin. Kung wala ang Lord, wala tayo. No? Although nagpe-failure tayo, kasi hindi naman talaga mag-instant yan eh. No? Hindi naman instant na talagang magbibigay mo agad eh. Pero, ang nais ng Lord ay maging exercise po natin. Amen? Ano po ba ang i-exercise? Dalawa lang po ang ating i-exercise para magawa natin na magiging masaya tayo pag sumisipa tayo at nag-worship tayo sa Lord. Una, manalangin ka. Pagising mo sa umaga, lagi mong gawin yan. Huwag kang gigising na cellphone agad yung hawak mo at magpe-Facebook ka, magti-TikTok ka, o anything, YouTube, o ML. Gawin mo muna, manalangin ka. Ano yung ipapanalangin mo? Magpasalamat kung buhay ka pa. Diba? Yun lang po. Mag-pray tayo. Every morning. Pagkagising, bago matulog. Sa pagkain, no? Yan. Pangalawa, magkulay ka po ng salita ng Diyos. Bakit po ba kailangan ng salita ng Diyos? Kasi bakit? Sabi ng Bible, Matthew 4:4, di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Which ang Bible, di ba? Hindi naman po every Sunday lang tayo kakain. Sino po ba dito kumakain every Sunday lang ng yung pangkain sa kanin, ganun? Sino ba every Sunday lang? Wala naman, di ba? Lalo na si Kuya Joji, alataya, no? Hindi yan every Sunday lang kumakain. Merinda pa. Opo, may merinda pa. Ganun din po yung gawin natin. Everyday po magbasa tayo ng Bible. Kahit isang chapter. Basa po tayo. Amen? Para pa kung sa ngayon, yung ating pong kaluluwa hindi maging malnourished. Kasi baka mamaya, katulad ni Kuya Joji, mataba lang po ang katawan, pero malnourished yung kaluluwa. Ang hirap nun. No? Sa inyo po ba mas malakas? Pag naglabang kami ni Kuya Joji, sino tingin niyo matatalo? Ako. Ako, siyempre, payat ako eh. Pag dinagalan ako, patay ako yan. So, napakalaga po yun. Tapusin ko na ba ito mga kapatid, oh? Kailangan natin ng pag-ibig na mula sa Panginoon para po tayo makapamuhay ng masaya. Masaya po ang buhay ng Kristiyano kung matututunan lang natin. No? No, solusyon lang yun. Yung pinakasolusyon. Si Jesus Christ. Amen po? Sige po. Tayo po tayo. Ate, kantayin natin yung
Uli, yung power of your love. Sige po, kantayin po natin yung power of your love. Habang kinakanta po natin, tapos talagang mahal natin. Sige po, alamin po natin na kailangan natin ang pag-ibig ng Panginoon.